Okay? Purihin po ang ating Panginoon at tayo po ngayon ay malusog. Amen po? Amen. Tayo po ay malakas. Tayo po ay buhay. No? Clear and sound ang buhay po natin sa harapan ng ating Panginoon. So doon pa lang po, kailangan natin pasalamatan yung ating Diyos. Okay? At ngayon po, dadako tayo ngayon sa ating pong pag-aaral, mga kapatid. Okay. Yaman po ay mahaba-haba yung ating bakasyon. Okay? Kaya salamat po sa Panginoon at tayo muli ay nagsama-sama po ngayon upang patuloy po nating gawin, ating ganapin yung kalooban po ng ating Panginoon. Ngayong umaga ay dito po tayo ngayon sa ating binasa kanina. Dito po tayo mag-aralan, mga kapatid, sa aklat po ng Romans chapter 6. Okay? Verse 22 up to verse 23 lamang po yung aking babasahin po sa inyo. Sabi po dito ni Paul, "But now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life." Verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life." Our topic this morning is about the gift of life. The gift of life. Ang kaloob ng buhay sa atin po, of course, ng ating Panginoon. Okay? Now, ito po yung Book of Romans. Ito po ay mga isinulat tungkol po sa tinatawag po na theology of history, no? Ito po ay tungkol sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Nakita natin dito. At pag sinabi pong theology, ibig sabihin po, study of about God. The study about God. Yun po ang ibig sabihin ng theology. Okay? So, pag sinabi naman na anthropology, study about man. Tama po? Okay? So, dito po sa banal na kasulatan, lagi ho natin binabahagi, pinapangaral, ito pong Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Amen po? Sapagkat napakahalaga na ang Diyos na ito na ating pinaglingkuran, na Diyos ng Biblia, ay dapat po natin itong makita at maintindihan na ito palang Diyos na ito ay isang Diyos na buhay at pinaka-makapangyarihan sa lahat. Okay? Kaya, dito po sa ating paksa, mga kapatid, okay, makita ho natin yung tinatawag po na the gift of God is eternal life. No? Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Of course, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Now, meron po akong ibigay sa inyo yung 8 bagay. There are 8 important things about the gift. No? About gift, mga kapatid. Tungkol sa kaloob. Okay? So, number 1, dapat po natin makita the author of the gift. Sino bang author? Sino ba ang may-ari
Sino ba ang pinanggagalingan po nito? Ng kaloob na ito. Of course, God the Father. Tama? Yung Diyos na Ama ang siyang pinanggalingan ng kaloob na ito. Kaya po, di po ba sabi ni Lord, ang ating Diyos Ama, sabi niya sa John 3:16, sabi ni Christ, for God so loved the world. Pag sinabi po for God, ibig sabihin po, God is the beginning of our salvation. Tama? For God so loved the world. Okay? At ang pag-ibig po niya, merong boundary. Sino ang inibig niya? Yung world. Pag sinabing world, ito po yung mga people of God. Tama? Ito po yung mga servants of God. Ito po yung mga tinubos ni Kristo. Ito po yung mga hinilang ng Diyos, pinili ng Diyos before the foundation of the world. Okay? Malinaw po yan, mga kapatid. And then, basahin po natin ang aklat po ng Titus, mga kapatid, chapter 1, verse 2. Okay? Para makita po natin ang mga katotohanan na sinasabi po ng ating Panginoon. Titus, chapter 1, verse 1 up to verse 2, sabi dito ni Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect. Tingnan niyo po, no? According to the faith of God's elect. Sino daw ang nananampalataya? Yung mga God's elect. Amen po? Tayo po ba yung mga elect ni Lord? Amen. Tayo po yung mga hinirang ng Diyos. Tayo po yung mga elect ng Panginoon. Tinatawag din po tayo people of God. Tinatawag din po tayo servants of God. Tinatawag din po tayo na sheep ng ating Panginoon. Okay? At ang sabi po dito sa verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Tingnan niyo po, eternal life uli ang ating nabasa sa sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Epeso during the time na kung saan po ay malinaw nang sabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos po ba banal? Ang Diyos po ba hindi nakakasala? Amen. So kung siya'y banal, kung siya hindi nakasala, siya po'y banal. Hindi siya nagsisinungaling. At ang sabi po, promise before the world began. Kailan niya pinangako ito? Before the world began. Kapatid, wala pa po tayo dito sa mundo, hindi pa tayo pinanganak. Pinangako na po ni Lord ang eternal life. Amen po? Pinangako na po ng ating Panginoon. Even our Lord Jesus Christ, bago po siya nakatawang tao, ay malinaw na because of the foreknowledge of God. Mga kapatid, basahin po natin Acts chapter 2, verse 23. Mga minamahal. Acts chapter 2, verse 23. Sabi po dito, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Tingnan niyo po, siya na ibinigay sa takdang pasya. Sinong siya? Ating Panginoon. At paunang kaalaman ng Diyos, sabi po dito, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Sino po ba ang ipinako sa cross at pinatay? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kailan, mga kapatid? Kailan po sinabi ni Lord, mga minamahal, sa tinatawag po na takdang pasya ni Lord? Di po ba may katakdaan po yung kamatayan ng Panginoon? Amen po?
ating buhay may katakdaan din po, mga kapatid. Kung kailan tayo bawian ang buhay ng ating Panginoon. Lahat tayo may katakdaan, kaya po dito sa mundo, walang forever. Amen? Wala hong forever sa mundo. Kasi lahat po ito, wasakin ni Lord po yan. Pagdating ng kanyang takdang panahon. Lahat ng mga bagay, temporary lamang po, mga kapatid. Hindi po ito forever. Pag sinabi kasi forever, hindi na po yan magagalaw kahit kailan. Amen? Hindi na yan masisira kahit kailan. Pag sinabing forever, buhay natin, hindi forever po, mga kapatid. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang buhay po natin, katulad po ng isang singaw. Tama? Katulad po ng isang usok na sandali lamang nagpapakita at pagkatapos ay nawawala. Yun po ang buhay natin, mga kapatid. Kaya habang malakas tayo, masigla tayo, nabubuhay tayo sa mundo, dapat paglingkuran natin yung may-ari ng buhay po natin. Amen po? Sino pong may-ari ng buhay natin? Si Lord. He is the owner, He is the creator, He is the builder. Lahat po yan. Sa Kanya galing po yan, mga kapatid. Kaya po, the author of the gift, no other than our God, the Father. Kaya po, malinaw po, mga kapatid, na sa Kanyang takdang pasya at paunang kaalaman. Pauna, ibig sabihin, nung una pa, no? Kanya na po itong pinlano ang mga bagay na ito sa pagtubos po sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Nagsabi nito, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Sino po yon? Ang ating Panginoong Hesukristo. Now, 1 John, chapter 5, verse 11. Basahin po natin ang 1 John. Okay? Chapter 5, verse 11. Sabi po dito, and this is the record. No, meron palang naka-record. Meron nakasulat na po, mga kapatid. Okay? And this is the record that God hath given to us eternal life. Tingnan niyo po. Pagka po ba naka-record, hindi na po ba pwedeng baguhin? Hindi na po. Naka-record na po yan, mga kapatid. Nakatala na, nakasulat na po. Pagka sa Lord naka-record, hindi na po pwedeng burahin. Amen? Pero pagka sa tao naka-record, pwede nila yung burahin kasi tao po yan. Amen po? Kaya po, marami pong nagbubura ng mga ayuda. Kasi tao ang nagbubura. Pero sa paglilingkod sa Lord, sa eternal life po natin, nakasulat ang buhay po natin sa aklat ng buhay, at ito po ay naka-record na, at hindi po ito nabubura. At ang sabi po dito, that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Tingnan niyo po. So sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya the author of the gift is our God the Father. Kaya dito po sa Ephesians, basahin din po natin ang Ephesians chapter 2 para alam po natin ng author pala ng gift na ito, eternal life, walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Ephesians chapter 2 verse 8. Ang sabi pa po dito, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Tingnan niyo po. Take note, mga kapatid. Maraming mga mananampalataya ngayon na ang kanilang pagkaintindi at pagkaunawa po dito, para ka daw maligtas, ay manampalataya ka. Mali. Okay? Sabi po ng Biblia, for by grace are ye saved. Sa anong paraan tayo naligtas? Sa grace ng Panginoon. Amen po? Tingnan niyo po, kapatid. Through
faith. Kaninong faith ito? Faith po ito ng ating Panginoon Kristo sa Diyos Ama, nung siya po'y nakatawang tao. And that not of yourselves. Kasi po, kung faith ng tao ito, bakit sinabi pa ni Lord, and that not of yourselves? Kung faith ito na tao, dapat, sinabi po dito ni Pablo, and that of yourselves. Tama? Pero ano sinabi niya? And that not of yourselves. Hindi dahil sa iyong sarili. Na pananampalataya. It is the gift of God. Ito ay kaloob ng Diyos. Okay? So, ang kaloob ng Diyos na eternal life, ito po ay sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Verse 9, binigyan pa po ng din ni Pablo, not of works. Malinaw po. And that not of yourselves, not of works, lest any man should boast. Tingnan niyo po, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Tingnan niyo po, kasi ang tao ay madali po yung kanyang pinupuri yung kanyang sarili. Di po ba? Kaya, sabi ng tao, ako naman ligtas kasi ako ay nananampalataya. Di po ba? So, pagmamalaki po sa harapan ng ating Panginoon. Pero ang totoo niyan mga kapatid, ang kaligtasan po natin ay sa biyaya ng Diyos. Amen po? Kaya pag tayo tanungin, kayo ba ay ligtas na? Mapunta na ba sa langit? Yes, sa biyaya ng Diyos. Amen po? Hindi po dahil sa pananampalataya natin, sapagkat ang pananampalataya ay bunga lang yan, ebidensya, pureba ng pagkaligtas ng Diyos sa atin, mga kapatid. Okay? Now, the author of the gift, no other than God the Father. Number 2, the giver of the gift is our Lord Jesus Christ. Siya po ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Sa anong paraan? Sa pamagitan po ng kanyang kamatayan. Amen po? Sa pamagitan po ng kanyang pagtubos sa atin, sa pamagitan po ng kanyang pagpapako sa krus, mga kapatid. Ginawa na po yan ang ating Panginoon. Hindi na po kailangan na gawin pa ng mga tao. Amen po? Pero ano po ngayon ang ginagawa ng mga tao? Dito lang po sa Cabanatuan, sa Pampanga, marami nagpapako sa krus. Di ba ba? Kasi gusto nila ay sundin ang yapak, sundin ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Hindi na po natin kailangan sundin na tayo magpakamatay. Amen po? Hindi na kailangan na tayo magpapako sa krus, mga kapatid. Bakit? Kasi po, ginawa na po yan ng ating Panginoon Kristo. Tingnan niyo po, kung gawin pa rin yan ng tao, wala siyang tiwala sa Diyos. Tama? Wala siyang tiwala sa ating Panginoong Kristo na ginawa na yan ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, sa aklat po ng John chapter 19 verse 30, it is finished. Tapos na ang ginawa, ang pagtubos ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, binigay na po ni Lord sa atin yung eternal life, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kanino niya binigay? Sa kanyang mga tao. Basahin po natin. Aklat po ng Matthew chapter 1 verse 21. Nung siya po'y pinanganak, ano sabi dito? ng anghel, and she shall bring forth a son. Sabi ng anghel, mga kapatid, nung nakausap niya si Joseph, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tingnan niyo po, sino ang iligtas niya? Ang kanyang people, ang kanyang mga tao. Tayo po yun. Yun po yung mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Yan pong tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating po sa John chapter 10, verse 27, up to verse 28, ano sabi po ni Lord, mga kapatid? My sheep hear my voice, and I know them. Sinong sheep? Tayo.
tayo mga hinirang, tayo mga tinubos, my sheep hear my voice, and I know them. Tingnan niyo po, ang dinirinig ng aking mga tupa, ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala. Tingnan niyo po, ang tunay na tupa ng Diyos, nakikinig po yan ng aral ng Panginoon. Amen po? Gustong-gusto niya pag napakinggan niya ang aral ng Diyos, para bagang sa kanyang naramdaman, para bagang umiinom po siya ng gatas at kumakain ng pulot-pukyutan. Ano po bang lasa ng gatas? Malinamnam. Ano naman ang lasa ng pulot-pukyutan? Matamis. Ganon po yan, mga kapatid. So yun po ang sheep, yung mga tupa ng Panginoon. At ang sabi pa po dito, ituloy po natin, hindi lamang siya nakikinig, kundi ang sabi pa po dito, and they follow me. At sila ay susunod sa akin. Tingnan niyo po, pagka pinapastol mo pong tupa, di ba? Sumusunod lang po yan doon sa nagpapastol. Tama po? Pag sinabi ng pastol, dito tayo. Dito po tayo. Pagka tinuturo ni Lord sa atin na dito tayo sa tama totoo paglilingkod, dapat doon din po tayo. Kasi yun po talaga ang tupa. Sumusunod sa pastol. Ang pastol po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na ang pastol pong ito ay magbigay sa atin o nagbigay sa atin ng walang hanggang buhay. Verse 28, ano sabi ni Lord? And I give unto them. Sinong them? Mga tupa. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Tingnan niyo po, malinaw po. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. O di, siyang giver, tama? Tama po? Okay? The giver of the gift, no other than our Lord Jesus Christ. At ang kaligtasang ito na binigay po sa atin, ito po yung tinatawag po na eternal salvation, yung buhay na walang hanggan na binigay po sa atin, mga kapatid. Sabi po ng ating Panginoon, kailanman daw hindi mawala, kailanman ay hindi malilipol o aagawin ng sino mang tao sa kamay ng ating Panginoon. Tingnan niyo po. So, ibig sabihin po, mga kapatid, pagkaligtas ka po talaga. Amen po? Pero hindi yung tinuturo ni Lord na dahil ligtas na tayo, gagawa tayo ng kasalanan. Hindi po yan tinuturo ni Lord. No? Marami kasi mga pilosopo na sabi, ibig sabihin, once saved, always saved ka. Di ibig sabihin, kahit man gumawa ka ng kasalanan. Ang tanong, tinuro ba ni Lord na gumawa tayo ng kasalanan? Hindi. Hindi po tinuro ni Lord na gumawa tayo ng kasalanan, manapay. Ang gusto ni Lord na tayo po ay gumawa ng kabutihan, gumawa ng nais at kalooban po ng ating Panginoon. Yun po ang gusto at nais po ng ating Diyos. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, ang tinubos po sa atin, hindi po ito material na bagay. Ang tinubos po sa atin, hindi po ginto, hindi pilak, hindi kayamanan sa mundo. Ano po ang tinubos sa atin? Yung precious blood ng ating Panginoon. Basahin po natin 1 Peter chapter 1. Okay? Verse 18 up to verse 19. Sabi po dito, for as much as you know that you were not redeemed. Tingnan niyo po para daw malalaman natin that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb
and without spot. Tingnan niyo po, malinaw po, saan daw tayo tinubos? Sa precious blood ng ating Panginoon. Sa mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tingnan niyo po mga kapatid, kung ano po ang ginawa ng ating Panginoon para tayo maligtas. Lahat po ginawa niya, nagpakahirap siya, nagpakababa siya na kahit siya ay Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, dahil po, para po, tayo po ay tubusin mga minamahal. Precious blood of our Lord Jesus Christ. Ngayon, ang tanong, kung tayo po ay tinubos, binili na ng dugo ng Panginoon, sino na po ngayon ang may pag-ari po sa atin? Tayo pa rin ba? Hindi na po, si Lord na po ang siyang may pag-aari sa atin. Basahin po natin mga kapatid, 1 Corinthians chapter 6. Okay? Verse 19 up to verse 20. Sabi dito, what? No, nagulat pa si Pablo. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Tingnan niyo po, hindi na po tayo ang may pag-aari ng katawan natin, sapagkat ang katawan natin, sabi po ni Pablo, ay templo ng Diyos. Verse 20, for ye are bought with a price. Ito pong matindi, no? Sapagkat kayo'y binili sa halaga. Ang halagang ito po yung tinatawag na precious blood of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po mga kapatid, at ang sabi ko dito, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Tingnan niyo po, malinaw po ng ating katawan, lahat po ng buhay natin, ating espiritu, ay may pag-aari po yung ating Diyos. Kaya po, sabi po ni Pablo, kailangan nating purihin, dakilain ang ating Diyos sa atin pong mga katawan. Kaya po, meron tayong pagsamba, meron tayong pagsama-sama bilang body ng Panginoon, bilang church ng Panginoon, upang siya po ay purihin, dakilain po't sambahin sa atin pong mga buhay. The giver of the gift is our Lord Jesus Christ. Ano pa pong katibayan, mga minamahal, na tayo po ay tinubos ng ating Panginoon? Ephesians chapter 1 verse 7, sabi po dito, in whom we have redemption through His blood. Okay? Tinubos na po tayo. Hindi na kailangan gawin para tayo maligtas, mga kapatid. Okay? Sapagkat ang kaligtasan ay biyaya po yan ng Diyos. Hindi kailangan gawin ng isang tao. Sapagkat wala tayong kakayanan na iligtas natin ang ating sarili doon sa impyerno. Ang Diyos lamang ang siyang nagligtas po sa atin. At sabi pa po dito, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Tingnan niyo po, si Lord po, tandaan po natin, mayaman sa biyaya. Amen po? Mayaman po ba sa biyaya ang Diyos? Amen. Hindi lamang po siya mayaman sa espiritual, sa lahat ng mga bagay sa mundo ito, mayaman po ang ating Diyos. Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng kayamanan sa mundo ito. Pastor, bakit nahingi ako kay Lord kayamanan? Hindi naman ako binigyan. Diba? Kung siya ang mayaman, bakit hindi ako niya binigyan? Kapatid, tandaan po natin, according to His will. Amen? According to His will. Not your will, not my will, but according to the will of God. Hindi dapat natin kalooban na masunod. Dapat ang kalooban ng Diyos ang siyang masunod
sa buhay po natin. Kaya maraming buhay ngayon na napariwara kasi ang gusto nila, ang kalooban nila ang siyang masunod, hindi na po ang kalooban ng ating Diyos. Kaya nagkaroon po ng disgrasya, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng hindi magandang resulta ang buhay po sa harapan ng ating Panginoon. The giver of the gift, our Lord Jesus Christ. Number 3, the nature of the gift is eternal life. Ang gift na ito na binigay ni Lord sa atin, ito po yung eternal life. Pag sinabing eternal life, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, hanggang doon sa Panginoon. Amen po? Ibig sabihin, ito po yung buhay na walang katapusan sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat, mga kapatid, pag tayo po ay wala na dito sa lupa, hiwalay na pong katawan natin sa lupa, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu ay mapunta po sa ating Panginoon. Amen? Kasama na po ng ating Panginoon. Si Lord po ba ay eternal? Eternal ba si Lord? Eternal si Lord. Wala din po siyang katapusan. Natural, kung tayo sa Kanya, wala din katapusan yung ating pagkasama sa Kanya. Kaya sabi doon, mga kapatid, sa John chapter 14 verse 1, sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Sabi ni Lord, believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Yung mansions doon, mga kapatid, hindi po yung literal na mansion na katulad po ng mansion ni Pacquiao, na katulad po ng mansion ng Malacanang. Hindi po yung mansion na literal. Ang mansion doon, yung church ng Panginoon, yung tayo na mga iniligtas ng ating Panginoon. Amen po? Yun po yung mansion. Mga kapatid, na tinutukoy yun doon. Kasi sa langit, wala nang literal doon. Amen? Paano magkakaroon ng, ibig sabihin, pagka magpatay ng mansion si Lord, ano pa po yun? No? Gagawa pa po ng, kailangan pa ng engineer. Kailangan pa ng architect. O, di ba? Wala na po. Yung mansion na tinatawag, ito po yung mga hinirang ng Diyos, tayo po. Many mansion, mga kapatid. Sabi po ni Lord. So, malinaw po. No? The nature of the gift is eternal life. Kaya po, ang eternal life na ito ay atin pong mabasa sa banal na kasulatan na sabi po dito sa John chapter 5, basahin po natin. John chapter 5, verse 39, mga kapatid. Sabi po dito, search the scriptures, no? Saliksikin daw natin ang mga kasulatan, sabi po dito ng ating Panginoon. From in them ye think ye have eternal life. Ibig sabihin, masumpungan natin sa banal na kasulatan na nakasulat yung tungkol sa eternal life. At ang sabi dito, and they are they which testify of me. Ano po yun? Ang nagpatotoo sa ating Panginoon. Ito po yung tinatawag po na mga kasulatan. Yung scriptures. Kaya po, sabi ni Lord, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. At ito po, ang sabi ni Lord, sapagkat sa mga gayon ay yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Hindi pag saliksik mo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, makita mo ang tungkol sa tinatawag po, nakasulat ang buhay na walang hanggan na may gawa noon ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya po, the nature of the gift is eternal life. 1 John, no? 1 John. Basahin po natin. Napakarami pong talata about eternal life. Sabi po ni John dito sa 1 John chapter 5 verse 20, and we know that the Son of God is come. Okay? Nangyari na po ba? Dumating na ba ang ating Panginoon? And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding
that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Tingnan niyo po, sinabi ni John ng Panginoong Jesucristo, ng anak ng Diyos, ito daw ang totoong Diyos, ang tunay na Diyos, at buhay na walang hanggan. Okay? Bakit tinawag siya na buhay na walang hanggan? Kasi siya po ang nagtubos sa atin. Amen po? Siya po ang nagligtas sa atin. No? Kaya tinawag din po siya buhay na walang hanggan, eternal life. Kaya malinaw, the nature of the gift, eternal life. Pang-apat, the recipient of gift. Yung binigyan ng kaligtasan o ng gift ng Panginoon. Sino-sino po yon ang binigyan, mga kapatid? Sinners, tama? Yung makasalanan, tayo po. From the very start of our life here on earth, malinaw na tayo po ay nagmana ng kasalanan dahil sa ginawa ni Adan at saka ni Eva. Tama po, mga kapatid? Sinners dead in trespasses and sins. Tingnan niyo po. Kaya po, nung tayo nakasala, dahil sa minana natin kay Adan kay Eva, patay tayo, spiritual. Pag sabing patay noon, mga kapatid, ay wala tayong free will. Wala tayong free will na lumapit sa Diyos, tumawag sa Diyos, mga kapatid, because dead cannot receive, cannot resist, cannot believe, cannot respond. Tingnan niyo po. A dead person, whether it be physical or spiritual, has no freedom to choose. Totoo po ba yun? Ang patay, physical or spiritual, wala po siyang kalayaan na pumili. Totoo po ba? Bakit? Ano po siya? Patay. Ang patay po ba may pakiramdam? Wala. Physical nga, walang pakiramdam eh. Di ba? Oh. Kahit anong gawin mo pa sa tabi ng patay, wala na po yung pakiramdam. Ganon din ang ating buhay, spiritual. Nung tayo po ay hindi pa binuhay ng kapangyarihan po ng Diyos. Amen po? Patay po tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Lord, tamang sabi ni Lord, pagkita ni Pablo, Romans chapter 3, verse 10, walang matuwid ni kahit isa, wala ni isa. Sabi po sa 12, walang humahanap sa Diyos. Bakit? Patay eh. Kailan tayo naghanap ng katuwiran ng Panginoon? Nung tayo binuhay. No? Nung tayo binuhay ng Diyos. Okay? Now, basahin po natin ang aklat po ng Romans chapter 4, verse 17. Okay? Sabi dito, as it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Tingnan niyo po, no? Sino daw ang bumuhay sa atin? Even God, who quickeneth the dead. Ang Diyos ang siyang bumuhay sa atin bilang patay dahil sa kasalanan at pagsuway, mga kapatid. Anong ginawa ng Diyos? Tayo po ay tinubos sa kasalanan. Amen po? Tayo po ay tinubos sa kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po ang siyang binigyan ng eternal life. Tayo po na mga hinirang, tayo po na mga tupa,
tayo po na mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Basahin po natin ang Ephesians chapter 2, mga kapatid. Ephesians chapter 2, no, kailangan natin ito malaman para alam natin kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Ephesians chapter 2, verse 1, sabi dito, "And you hath He quickened who were dead in trespasses and sins." Tingnan niyo po. "Wherein in time past, you walked according to the curse of this world." No? Dati daw talaga tayo ay lumalakad, no? Na ayon sa sanlibutan. Sabi po dito, "According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience." Tayo dati anak ng pagsuway. Anak tayo ng pagsuway dati. Kaya tayo ay binuhay ni Lord dahil tayo patay sa kasalanan. Verse 3, "Among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others." Tayo dati ay mga anak ng pagkagalit ng Diyos. Tingnan niyo po. Verse 4, "But God, who rich in mercy." Si Lord po, hindi lamang po siya mayaman sa biyaya, siya din po ay mayaman sa awa. Totoo po ba yun? Kinaawaan ng ba tayo ng Diyos? Amen. Kinaawaan ng tayo ng Diyos. Lahat po sa buhay natin, biyaya at awa po ng ating Panginoon. "For His great love," tingnan niyo po, "sa kanyang dakilang pag-ibig, wherewith He loved us." Sino unang umibig sa atin? Ang Diyos o tayo? Ang Diyos. Dito, malinaw. No? "For His great love, wherewith He loved us." Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi maliit lang na pag-ibig, kundi malaking pag-ibig. Dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Verse 5, ito na po yun ang resulta. "Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ." Tingnan niyo po. No? Si Kristo po ba ay nabuhay na magmuli? Kasama tayo doon. Kasi kasama tayo sa pagtubos, nung nabuhay na magmuli ang ating Yesu Kristo, kasama po tayo. "Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved." Tingnan niyo po. So, niligtas pa rin tayo dahil sa biyaya ng Diyos. So, the recipient of gift, tayo po yun, mga kapatid. Yung binigyan ng gift, mga minamahal, ay walang iba kundi tayo po yun na mga patay dati dahil sa kasalanan at pagsuway. Dati ang buhay natin, nasa ilalim po tayo sa galit ng Diyos. Ang buhay natin, hindi tayo nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil kapos po tayo. Kaya sabi doon sa aklat po ng Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Short. No? Hindi nakaabot, mga kapatid. Okay? So, malinaw po yan. The recipient of gift, tayo po
yon, yung sinners dead in trespasses and sins. Number 5, the giving of the gift. Ano po ba ang pagbibigay ng biyaya sa atin ng Diyos o pagbibigay sa atin ng kaligtasan? Kapatid, by grace, sa pamamagitan ng biyaya. Irresistible. Ang grace ba ni Lord irresistible? Ang grace ni Lord, hindi kayang pigilan. Amen? Pag sinabing irresistible, hindi kayang pigilan. Hindi kayang kontrolin. Amen po? Kaya ang kaligtasan po mga kapatid, hindi kayang kontrolin ang pastor. Hindi kaya kontrolin ang sino mga ngaral. Sapagkat tandaan po natin, ang gift po ni Lord ay by grace. Amen? Grace and irresistible. Irresistible mga kapatid. Malinaw po, mga minamahal. Kaya po dito ay makita ho natin dito sa aklat po ng Romans chapter 5. Basahin po natin. Romans chapter 5. Okay. Verse 15. Okay, sabi dito, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang kaloob po ng Diyos, walang bayad. Amen? Ang kaligtasan, walang bayad. Okay? Kaya pag singilin tayo ng ibang mga mangangaral, ay sasabihin nila, kung hindi kita pinatanggap, hindi ka naman maligtas eh. Kung hindi kita pinangaralan, hindi ka maligtas. Wala hong ganun kapatid. Hindi totoo yan. Kasi ang pastor hindi naman tagapagligtas. Amen? Ang mga ngaral, hindi naman tagapagligtas. Ang founder, hindi naman tagapagligtas yan. Sino ang tagapagligtas? Si Lord. Tama po? Kaya ang kaligtasan, nilinaw ni Lord na ito ay libre. Free. Free gift. Free gift of God. Malinaw po dito mga kapatid. No? Kaya sabi dito, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, luba pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos. Tingnan niyo po, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesus Kristo. Kung paano daw marami ang nangamatay dahil sa kasalanan, mas lubha na sumasagana ang biyaya ng Diyos. Kapatid, tatanungin ko po kayo, masagana ba ang biyaya ng Diyos sa atin? Sagana po ba tayo sa biyaya ng Diyos? Amen. Malinaw ang biyaya ng Diyos sumasagana sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya po, the giving of the gift by grace, irresistible, na ito po ay gawa ng Panginoon na kung saan wala pong nagdidikta sa Kanya at walang nagtuturo sa Kanya at hindi kayang pigilan ng tao ang biyaya po ng ating Panginoon. Number 6, the scope of the gift. Ang sakop ng kaloob o kaligtasan. Sino-sino mga sakop? Sheep. Tayo. No? Sheep of Jesus. Those who belong to the family of God. Yun po yung sakop ng gift kaloob ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Ano pa? The elect
No? Malinaw po, the elect, mga kapatid. Marami po talata dito, mga minamahal, na kung saan yung sakop ng kaloob ng ating Panginoon. Kaya po, di po ba may sinabi po dito si Lord sa John chapter 10, okay? Sabi ni Lord sa verse 14, I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Okay? So, ano pa pong sabi dito ni Lord? Sa 11, atras po tayo. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Sabi ni Lord, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay binigay niya ang kanyang sarili o kanyang buhay para sa mga tupa. Tingnan niyo po, binigay ni Lord ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Binigay ni Lord ang kanyang buhay para sa mga tupa, mga kapatid. Kaya po malinaw na ang sakop ng gift po ni Lord, yung kanyang sheep, yung mga kapatiran sa church, mga mananampalataya, mga hinirang ng Diyos, before the foundation of the world. Kaya dito po, mga minamahal, meron pong sinabi dito si Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 2, sabi po niya dito, elect according to the foreknowledge of God the Father. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama. Tingnan niyo po, hinirang ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama. Through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Take note. Kompleto ito, yung gawa ng Ama, ang gawa ng Espiritu, yung sanctification of the Spirit, and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Tingnan niyo po, sprinkling, pagwiwisik ng dugo sa atin ng ating Jesucristo. Yun po ay biyaya po ng ating Panginoon. Kaya ang scope of the gift ay the sheep, the elect, chosen people of God, the family of God, no? Belong to the family of God. Kaya ang sakop na ito ng kaligtasan, bilang tupa ni Lord, nakikinig po talaga yan sa salita po ng Diyos. Amen po? Nakikinig po yan. Kasi ang hindi sa Diyos, hindi po talaga nakikinig. Hindi po makikinig yan. Para sa Kanya, walang kabuluhan yan ang salita ng Panginoon. Pero kung tayo ay tupa ni Lord, nakikinig po tayo. Pag tayo sa Diyos, nakikinig po talaga sapagkat ang tupa ng Diyos ay sa Diyos po yan. Mga minamahal. Ngayon po, basahin natin ang John chapter 8. Verse 47. Okay? Noong nangangaral ang ating Panginoon. Sabi po ni Lord, He that is of God, heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Ang sa Diyos daw ay nakikinig yan ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, sabi ni Lord, hindi ninyo dirinig sapagkat kayo ay hindi sa Diyos. Kaya tingnan niyo po mga Hudyo, nung pinangaralan po ng ating Panginoon, hindi sila naniwala. Hindi sila nakikinig. Anong ginawa nila? Binato pa nila ang ating Panginoon. Okay? So malinaw po yun.
the scope of the gift, the sheep, family of God, the elect. 7, the result of the gift. Anong resulta ba ng buhay na walang hanggan sa atin? Anong resulta ng binigyan tayo ni Lord ng buhay na walang hanggan? Mga kapatid, anong result? Di ba? Meron tayong tinatawag na new creator. Tama? O creator. New creation na tinatawag po. No? Basahin po natin mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5. New man. No? Bagong pagkataon. New nature. New hope. Nandun na po pumapasok mga kapatid. No? Ito po naging resulta